Pilipinas, ang oras po 6:42. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Court is now in session. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Usapang Legal with Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naninibago ba kayo? Naninibago din ako pero masasanay din po tayo sa mga susunod na araw. Wala pa palang, kulang pa, pasensya na kayo ha, ako naninibago. Wala pa po pala dito yung, yung intro extra, ayan. Ito na yung intro extra. Wala lang siyang, basta yun na yun. Pero bakit may ganito? Okay. Ipakat na lang natin yung kapraso na yun. Kasi parang horror ang dating eh. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating talakayan. May kinalaman sa pinakabagong desisyon ng Korte Suprema doon sa isang kaso at involving isang parang ahente, not really just an agent, kasi naging regular employee po siya ng Toyota Quezon Avenue. Ayan, meron pong isang kaso sa Korte Suprema, nakarating po ito doon, kung saan yung isang empleyado ay nagreklamo ng constructive dismissal, bagaman at kusa po siyang nag-resign matapos ang hindi mga magagandang salita sa kanya ng kanyang employer o ng kanyang immediate supervisor. Diyan na lang muna. Anyway, so yun pa ang ating tatalakayin tonight. And syempre, handa po akong sumagot ng inyong mga questions related sa ating talakayan. At syempre pa, yun pong ating, may bago po tayong segment. Magandang gabi sa iyo, Engineer Mon Quijano, ang ating boss dito. Magandang gabi sa iyo. At syempre, meron po tayong bagong segment para madagdagan naman ang ating kaalaman sa batas na yung common na i-encounter natin sa mga balita. Kagaya na lamang po ng pinagkaiba ng reklusyon perpetua at life imprisonment dahil nga po kahapon ay lumabas na ang desisyon ng Regional Trial Court of Manila sa kaso ni Acho Castillo, isang hazing victim na dating mag-aaral ng University of Santo Tomas. Diyan din po ako nag-graduate. Guilty po ang naging hatol ng Korte Suprema sa 10 miyembro ng fraternity na sangkot sa hazing noong 2017. Kaugnay nito ay ito ng pagkamatay ng UST law freshman na si Horacio Atio Castillo III. Kabilang po sa mga hinatulan ng Regional Trial Court Branch 11 na guilty sa paglabag sa Anti-Hazing Law of 1995 ang mga miyembro ng Aegis Juris Fraternity. So ang hatol po nito ay reklusyon perpetua. So ano nga ba ang pinagkaiba ng reklusyon perpetua sa life imprisonment? Dos Compañeras. Sasagutin po natin yan sa ating Word of the Day. Tsaka mamaya po, ay papaliwanag din natin ano ba ang ibig sabihin nitong writ of amparo na hinihiling ng kampo ni Attorney Herminio Harry Roque kaugnay sa contempt order laban sa kanya. Yan. Nangangapa ako. Anyway, handa po akong sumagot sa inyong mga katanungan. Magandang gabi po sa inyo, Ms. Gael Enriquez at syempre Christopher Ablan. Gayon din sa iyo, Ray Mendoza, nanunood sa atin habang nasa work. Magandang gabi po sa inyo, Miramar, at syempre, yung iba pang nating mga tagapakinig, tagapanood mula sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Valentina Milena Poncha, gayon din Eduardo Narvaez, at sa iyo, Maricor Angeles Kapanalig, magandang gabi sa iyo. Mirna De La Cruz at syempre Violeta Montecalvo Zambrano. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Para may pagka-horror yung ating bed. Saan ba yung ibang dito? Ayun.
Ikakat na lang natin yung kapraso dahil parang horror ang dating. Magandang gabi sa iyo, CJ Acela. Okay, ang tanong, maari bang makakuha ng separation pay ang empleyado kung nag-resign dahil sa pag-iinsulto at masamang trato ng employer? Nasaan ba yun? Dos Compañeras. Wala pa pong shoutout kaya po yung munang Dos Compañeras. Total naman, ang background ko ay Dos Compañeras pa din. Although nagsisolo po akong kumpanya rin. At sa Attorney Cam, nagsisolo rin siya Tuesdays and Thursdays. Ayan. Parang may pagkagabi ng lagim. Ayan, dapat diretso sa ganyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Medyo nakaka-distract ang ating medyo nakaka-distract pa ang ating bed yung simula. Pero pagtsagaan nyo na, ipapaputol na lang natin para hindi mukhang parang horror ang dating. Anyway, so, unang-una po, meron po kasi tayong mga just and authorized causes, kung saan yung empleyado na nagkaroon ng kasalanan ay maaring matanggal sa trabaho. Ito yung just causes of termination from service. Meron din naman yung mga circumstansya ng isang kumpanya o ng employer kung saan dahil po dito sa mga circumstansyang ito or isa sa mga circumstansyang ito na nasasaad po sa ating labor code, pinapayagan po siyang magtanggal ng isang manggagawa. Dos Compañeras. But of course, meron pong mga due process requirement at syempre, alinsunod po sa mga panuntunan na itinatakda ng batas. Dos Compañeras. Ayan. So, puntahan po natin itong kaso ni Jonathan Bartolome versus Toyota Quezon Avenue Incorporated at kanyang mga opisyal doon sa branch na ito ng Toyota. Sabi po dito ay ininsulto at masama ang pakikitungo ng employer o ng mga kinatawan ng employer dito kay Jonathan Bartolome. In fact, bilang isang regular employee, nakakapagpasok siya ng mga accounts kung saan in short, yung nakakabenta siya, nakakabenta po siya ng mga sasakyan. However, merong isang pagkakataon na dapat sana ay hindi kasali ang yung leather seat cover, napasama po ito dahil bagaman at si Bartolome ang nagpa-process ng mga dokumento para sa release ng sasakyan, ang problema po, lumabas na itong, kumbaga, after magpapirma nitong si Bartolome doon sa kliyente, lumabas na po yung buyer na syempre nadala na yung leather na cover ng sasakyan, ng mga upuan ng sasakyan. Dos Compañeras. Simula po noon ay nagkaroon na ng hindi magandang mga insidente na pagtrato dito kay Jonathan Bartolome. Ang sinasabi nga po, kahit pa meron siyang mga customers or mga kliyente na bumibili ng sasakyan na dapat sana i-credited sa kanyang account or maka-count na kasama sa kanyang benta. Dahil ito pala mga ito, merong mga kota na itinatakda. Kada buwan dapat makabenta ka ng ganito. So sa halip na i-credit sa kanya yung mga customers na bumibili diretso ng nakakausap, ito ay ipinapasa ng kanyang supervisor, ng kanyang boss, sa ibang ahente or sa ibang agent, sa mga ibang empleyado. And therefore, ang sinasabi, hindi niya na-meet ang kanyang quota dahil nga ipinamimigay sa iba yung dapat sana'y kanyang mga kliyente. Dos Compañeras. Sabi nga daw po, alam nga naman, kumbaga ay ninanag po kasi siya dahil nga po dun sa first incident na nadala ng isang customer yung leather seat cover. So, pinababayaran yung leather seat cover na ito, maliban pa sa mga ibang mga insidente pa ng mga hindi maganda na pagtrato sa kanya. Dos Compañeras. Okay, so dahil po dito, napwersa itong si Bartolome na mag-tender ng kanyang resignation. Take note, tender, hindi po render. Mag-tender ng kanyang resignation sa kanyang employer. Pagkatapos, actually pala, ninonotice pa siya, in-undergo pala siya ng disciplinary action at yung kapatid niya na isang abogado ay dumalo pa doon sa pagdinig na ito na kinandak ng kanyang
ng kanyang employer. Ngayon, in the middle of this all, bigla nag-tender po siya ng resignation because hindi nga po maganda at hindi na niya matagalan yung pagtrato at mga pang-iinsulto at hindi magagandang salita laban sa kanya ng kanyang mga immediate supervisors or superior. So, matapos nito, nagsampa siya ng constructive dismissal at eventually nanalo po siya sa kaso. Dos Compañeras. Ang sabi po ng Korte Suprema, ito daw empleyado na ito ay napilitan lamang mag-resign dala ng hindi magandang environment sa trabaho. Sinabi po ng Korte Suprema na ang mga kilos ng employer na nagpakita ng labis na pagkayamot sa empleyado tulad ng demotion, nakakainsultong pananalita at kawalan ng malasakit o pakialam ay maituturing na constructive illegal dismissal kapag hindi na nakayanan ng empleyado ang kanyang kalagayan at napilitang magbitiw sa pwesto. Dos Compañeras. Ang pamantayan daw po, sabi po ng Korte Suprema, ang pamantayan para malaman kung merong constructive dismissal ay kung ang isang makatwirang empleyado ay napilitang iwanan ang kanyang trabaho dahil sa kanyang kalagayan. Dos Compañeras. So, magandang gabi po sa mga manggagawa dyan. Maayong gabi ikaninyong tanan. Kayo po ba ay nakararanas ng hindi magandang pagtrato ng inyong employer o kung hindi man ng kinatawan ng employer? Yan. Kasi ito po, itong desisyon na ito ng Korte Suprema sa Jonathan Bartolome versus Toyota Avenue, Quezon City, Toyota Quezon Avenue Incorporated, maari po ninyong magamit kung sakasakaling nasa ganito kayong sitwasyon. But of course, hindi po ito yung mga simpleng nagkaanuhan lang kayo, nagkasagutan lang kayo, constructive dismissal, magre-resign ako. Hindi po ganon. Meron pa rin pong mga panuntunan na tatalakayin natin sa ating programa as we go along. Dos Compañeras. Okay, so may question dito sa Marcelo Ems, yung tungkol doon sa hazing case ni Castillo. Ito po ay tinatanong niya kung pwede bang mabaliktad, ma-overturn yung desisyon. Siyempre, marami pa pong posibleng mangyari kung magkakaroon po ng motion for reconsideration, magkakaroon po ng apela, marami pa pong pwedeng mangyari hanggat hindi pa nagiging final ang desisyon ng korte. Kung halimbawa pong magkakaroon pa ng mga motion for reconsideration or pag-apela, maaari pa po itong makarating sa Korte Suprema. Dos Compañeras. Anyway, meron pa rin po tayong DZRH Malakas promo question. Fill in the blank. Maitinuturing na blank ang empleyadong napilitang mag-resign dahil sa mga pagpapahirap, pangmamaliit at pang-iinsulto ng employer sa empleyado. Ipadala po bilang private message sa akin, DZRH Dos Compañeras Facebook page at pipili po tayo ng isang mananalo tonight. Dos Compañeras. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Magbabalik pa ang programang Usapang Legal with Attorney Rina. Dito lang po sa DZRH. Tan lamang po kayo. RH. Usapang Legal. Okay, nagbabalik pa ang programang Usapang Legal with Attorney Rina Seco. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, may report po muna mula saan ba ito? Sa Bataan, si Governor June Ebardane. Ebdane pala, hindi Ebardoni. Governor June Ebdane ng Bataan ay nag-file na po ng COC mula kay RH45 Ray Nadar. Magandang gabi sa iyo, Ray. Attorney Reyna, correction lang. Baka medyo malabo siguro. Sambales po ito. Ay, nakalagay kasi dito, Bataan, Sambales. Okay, so linawin natin. Anyway. Okay, take two. Governor June Ebdane ng Sambales, nag-file ng COC. Yes, nag-file na nga itong Attorney Reyna, itong si incumbent Governor Hermogenes June Ebdane. Alam mo, napakasaya nung siya mag-file kanina sapagkat sinamahan siya ng kanyang 10 alkalde sa 10 munisipalidad dito sa Sambales. Ibig sabihin, full support ang mga alkalde dito kay Governor Ebdane sa kanyang kandidatura
ngayong halalang 2025. Mula sa Kapitolyo ay naglakad lamang siya patungo sa Comelec office at siya ay naghain nga ng kanyang certificate of candidacy at kinamahan din ng mga senior citizen dito sa lalawigan ng Alis na pawang pula o red t-shirt ang kanilang suot. Kinamahan din siya ni Congresswoman Nanay Maniquez at yung kanyang Vice Governor na si Vice Governor Jacqueline Ponghon. Ibig sabihin, full support at solid ang kanilang pagsuporta sa kandidatura nitong si Governor June Iblani sa darating na halalan ngayong 2025. Yan ang ating update regarding sa election na darating sa susunod na taon. RH45, Renadar, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal! Maraming salamat sa iyo, Renadar. Lilinawin po natin, meron po kasing temporary restraining order na inisyo ang Supreme Court, patungkol doon sa gustong ipinatutupad ng gustong ipatupad ng Comelec, Meron po kasing Comelec resolution na sinasabi na pwede na, na pwede nang kumbaga hindi pa considered resigned, yung isang empleyado, appointed official kapag siya ay nag-file ng COC. So ngayon nag-issue ng temporary restraining order, ibig sabihin status quo muna, and therefore lahat po ng nasa appointive positions, na nagsampa ng nag-file ng kanilang COC ay considered resigned, from office. Usapang Legal! Yan. Mga mahalaga din pong impormasyon, especially kung kayo ay nagbabalak na mag-file ng Certificate of Candidacy ngayong hanggang kailan ba ang filing ng Certificate of Candidacy, kasi magkaiba po ang filing para sa national possession at iba rin po ang filing para sa mga local possessions. Usapang Legal! Ngayon, balikan po natin ang ating talakan patungkol doon sa kung maaari bang makakuha ng separation pay ang empleyado kung nag-resign dahil sa pang-iinsulto at masamang trato ng employer. Doon po sa kaso ni Bartolome versus Toyota Quezon Avenue Incorporated, nag-award po ng danyos perwisyo, gayon din ng separation pay, at back wages itong Supreme Court, para pabor kay Jonathan Bartolome. Yun pong inaward ay parang aabutin hanggang finality po, kasi so mahirap i-compute, So yung back wages until finality ng kanyang ng desisyon, at the same time parang ito ay mula 2016 pa. Medyo may katagalan na po ito, at na-desisyonan lamang po ito April 3, 2024. So may katagalan, kalakihan yung kanyang matatanggap, ang kanyang mga komisyon, ang kanyang 13th month pay and other benefits na dapat sana'y matanggap pa niya kung siya ay employed pa. Usapang Legal! Iba pa pong usapin ang separation pay. So therefore, kung kayo po ay sakali, na kayo ay natanggal or nakapag-resign, napilitang mag-resign sa trabaho dahil nga po sa mga hindi magagandang pagtrato, mapang-insulto, o kaya ay pangmamaliit sa inyo ng inyong employer o ng kanyang kinatawan, maaari po kayong mag-file, kahit pa kayo nag-file ng resignation, maaari po kayong mag-file ng kaso laban sa inyong employer, and maaari pong mabigyan ng award, yung tinatawag na separation pay, gayon din ang back wages. Ayan. Usapang Legal! Ngayon, meron po tayong mga questions dito. Magandang gabi po muna sa iyo, Miss Marisa. I hope you're watching tonight. Sabi niya, attorney, ask ko lang po, isa pong security guard ang asawa ko. May tatanggap po siyang notice na pinare-report siya sa agency at may replacement po siya sa kanyang assignment. Pinagre-retire na po siya ngayong taon. 50 years old pa lang po siya. Hindi po ba illegal dismissal ito? Usapang Legal! Iba po kasi, normally kasi, ang ating mandatory retirement age, ay 65, Yung
60 ay optional retirement. Ibig sabihin po ito, nasa empleyado ang pagpapasya kung magpapatuloy pa siya ng pagtatrabaho o magre-retire na siya kung nasa 60. Kapag ka 65, ito po ay mandatory na ibig sabihin, automatic po na pag 65 ka na, magpa-process na ng retirement mo. Yun. Usapang Legal! Pero iba pong sitwasyon para sa mga security guard. Kasi ang sinasabi po kasi ng batas, yung qualification sa pagsi-security guard ay hindi pababa, if I'm not mistaken, ng 20 or 23 years old at hindi tataas sa 50 anyos. Ibig pong sabihin, because of the nature of their work, iba pong usapan. Usapang Legal! Diba? Now, ito yung next question. Miss Marisa, magandang gabi po sa inyo. JR, itatanong ko lang po, ma'am, kapag po ba may guilty verdict sa BP 22 ground for illegal dismissal po ba? Hindi ko maintindihan yung question niya, but sasagutin ko na din. Hindi po siya ground for illegal dismissal. Ground po siya for dismissal from service. Ibig pong sabihin, it is a just cause, no? Kasi yung conviction po sa isang krimen ay normally kasama po yan sa mga valid or just causes of dismissal from work. Ibig pong sabihin, dahil nagkasala ka, isa itong krimen, maari kang tanggalin sa trabaho. Usapang Legal! Merong question dito si Mia. Ang tanong, ayan, Mia, magandang gabi sa'yo. Attorney, kung ang isang empleyado ay nag-resign habang iniimbestigahan for serious misconduct, pinagbibintangan po ng fraud at theft, pwede po ba siya later on mag-claim ng constructive dismissal at forced resignation? Usapang Legal! Actually, no, yun pong konsepto ng constructive dismissal ay dahil ginipit ka ng iyong employer. Unjust o hindi makatarungan ang pagtrato sa iyo. Ito pong investigasyon ay normal na proseso bilang bahagi ng karapatan ng employer o management prerogative na din at karapatan din ng manggagawa dahil dito sa investigasyon, binibigyan ka ng pagkakataon ng iyong employer na maipaliwanag o ma-explain, no, ang iyong side. Usapang Legal! Usapang Legal! Ngayon, para po malaman natin kung ano nga ba ang sitwasyon matapos nung isinagawa nang nag-umpisa ang investigation. No, ikaw ba ay ginipit na? O baka naman ikaw ay na-pressure dahil mo sa sarili mong kagagawan or dahil naramdaman mo lang na mukhang matatanggal ako dito. Kung nag-resign ka dahil feeling mo mukhang matatanggal ka dahil based on sa mga ebidensya laban sa iyo o dahil sa mga circumstansya, nararamdaman mo na ikaw ay posibleng matanggal at inunahan mo na lang, there is no constructive dismissal to speak of. Usapang Legal! Diba? So, ibig pong sabihin, no, yung the fact na yung dahil lang na pressure ka, dahil baka katanggalin, hindi po yun sapat na basihan para sabihin na napilitan akong mag-resign, no? Inunahan mo na nga lang kasi natatakot ka na matanggal, no? So, yun. Dapat ay magpakita po ng ibang pagtrato o conduct o ugali ang iyong employer to make the situation or the environment hostile, discriminatory, o kaya naman ay imposible na para sa iyo na pumasok pa dahil feeling mo napakaliit na ng mundo mo. Not because of the case, but because napag-iinitan ka na. Usapang Legal! Ayan. O, di ba? Hindi na tayo horror. Okay. So, may mga pagkakataon po, maganda rin matingnan natin ano yung pinagkaiba ng constructive dismissal at saka voluntary resignation. Take note, sa constructive dismissal, ikaw ay nag-resign. Pero ikaw ay napersang mag-resign. Dahil saan? Dahil sa mga pangyayari doon sa inyong kumpanya o sa inyong workplace. Na kung tutuusin, wala ka naman talagang planong mag-resign pero ginigipit ka, no? Na hindi naman ito, walang
sapat na batayan, unjust or discriminatory, no, yung pagtrato sa iyo. Pero kung ikaw ay nag-resign dahil lang pakiramdam ko, tatanggalin na ako, na wala namang ibang hakbang ang employer maliban sa iniimbestigahan ka, yun po ay maituturing na voluntary pa din on your part and therefore you cannot claim constructive dismissal. Usapang Legal! Before we pause for commercial, meron pong question dito. Attorney, pwede po bang hindi tanggapin ng management ang resignation? Di ba? Meron po tayong karapatan na mag-resign anytime. Pero may pagkakataon ba na hindi ka pwedeng, hindi mo natatanggapin ng management ang iyong resignation? Take note po sa provision po ng Labor Code, isa po sa mga karapatan ng mga employers ay ang mabigyan ng 30 araw na prior notice, no? Ibig sabihin, ma-notify ang employer na ako, sir, ma'am, ay magre-resign na effective 30 days from now. So nasa employer po ang pagpapasya kung paiiksiin itong 30 days o isasagad itong 30 days na isinasaad naman ng Labor Code. Usapang Legal! Pero kailan ba pwedeng tanggihan, no, yung resignation? Halimbawa po, no, ikaw ay subject ng investigation, no? Kagaya nitong question ni ano nga pangalan nitong nagtanong sa atin, no? Si Mia. Halimbawa po, ikaw ay kagaya ni Mia, iniimbestigahan ka. Nag-tender ka ng resignation kasi iniisip mo, mabuti nang mag-resign ako para wala akong bad record, no? Para kahit papaano pag nag-apply ako, hindi lalabas sa record ko na ako ay tinanggal ng XYZ company. So magre-resign na lang ako, uunahan ko na lang. What if sinabi ng kumpanya na, hinold, hindi ka muna pwedeng mag-resign pending investigation. Pwede ba ito? Usapang Legal! Yan po at iba pa ang tatalakayin natin. And of course, more questions from Marites, I'm not so sure of the pronunciation. Si Mami Mary at Teacher Maricel, gayon din sa iyo, Dennis, Lorelai at Melody. Sasagutin po natin ang inyong mga katanungan sa atin pong pagbabalik. Again, we have a Malakas promo tonight. Ang atin pong tanong, fill in the blank. Itinuturing na blank ang empleyadong napilitang nag-resign dahil sa pagpapahirap, pangmamaliit at pang-iinsulto sa empleyado. Ipadala po bilang private message sa akin, DZRH Dos Compañeras Facebook page. Pipili po ako ng isang mananalo tonight. Basta isama po ang inyong pangalan at kung nasaan kayo, gayon din ang inyong GCash number. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Grace Recta, Hill Ocampo Star Between, gayon din sa iyo, Susie Arellano at Gael Enriquez. Si Marcelo M., magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal! Magbabalik pa ang Usapang Legal with Attorney Rina Seco. Ilan po munang mga paalala. Diyan lamang po kayo. Usapang Legal! Usapang Legal! Nagbabalik pa ang programang Usapang Legal with Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin kung yung tungkol sa constructive dismissal. Ang sabi po ng Korte Suprema sa Bartolome versus Toyota Quezon Avenue, no, yun pong pang-iinsulto, hindi magandang pagtrato kung napilitan mag-resign ang empleyado dahil dito, no, ay maituturing na constructive dismissal and therefore kasama po sa mga ina-award ng korte sa mga ganitong kaso ay ang separation pay. Pero take note po kung ordinaryong resignation at hindi ito constructive dismissal na maituturing voluntary, ibig sabihin yung pag-resign ninyo sa trabaho, wala pong separation pay na matatanggap dito dahil voluntary po. Ang sabi po ng batas, yung separation pay ay hindi available sa mga benepisyong matatanggap ng isang voluntarily resigned employee. Maliban na lamang kung merong policy ang kumpanya patungkol dito o kaya naman ito ay nasa kanyang kontrata or kung hindi man, merong collective bargaining agreement or CBA na nagsasabi na kapag kahit pa resigned ang empleyado, tatanggap pa rin siya ng
separation pay. Usapang Legal! So, hindi po lahat ay nag-i-enjoy ng separation pay. Ayan. Available lamang po ito kapag, yun pong nasa authorized causes. Ibig sabihin, yung pagkatanggal sa trabaho ng isang manggagawa ay dahil, nagkaroon ng constructive dismissal or illegal dismissal, or kasama ito doon sa mga, pasok ito doon sa mga grounds for authorized causes na yung pong circumstansya ng employer o ng kumpanya ang naging dahilan ng pagkatanggal sa trabaho or pagka-separate sa trabaho ng isang manggagawa. Usapang Legal! Before we pause for commercial, itinanong po sa atin kung pwede bang hindi tanggapin ng management ang resignation. Actually, kapag wala pong nagsasabi, wala pong nagbabawal sa isang empleyado na mag-resign anytime, Kaya lang, again, dapat ma-observe yung 30-day notice requirement bago mag-take effect ang resignation. May pagkakataon ang isang empleyado ay under investigation at the time na mag-resign siya. Again, inuunahan na lang dahil baka matanggal sa trabaho, pangit ang record kapag ka nag-apply sa iba, Ngayon, may mga pagkakataon po, hindi po pinagbabawalan ng employer na i-put on hold ang pagbigay ng pagtanggap, ibig sabihin, doon sa resignation ng empleyado. Pwede pong gawin na habang hindi pa natatapos, i-hold muna namin itong iyong resignation. Dahil gusto ng kumpanya na mag-reflect, ang totoong pangyayari sa iyong record, which is delikado sa iyo yun. Kung ikaw ay totoong nagkasala, lalo na pag hindi maganda yung dahilan ng pagkakaseparate mo from work. Usapang Legal! So ito po ay depende sa circumstansya at depende sa kung gaano kabigat yung iyong kasalanan. Ang importante lang, kung nasa side kayo ng employer, ay dapat i-document ninyo yung mga pangyayari. That way, kung sakasakali po na ang employer ay magsampa ng kaso, labor case, ay meron din naman kayong proteksyon. Ay tawag namin dito is fireproofing. Yan. Matagal na empleyado, 10 taon na, bakit ngayon lang pinagpapasa ng requirements ng kumpanya tulad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig? Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Ibig pong sabihin, hindi kayo nababayaran ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Yung 10 taon, na kayo ay empleyado dyan, maaring kinakaltasan kayo, which is of course equivalent to, maituturing po ito na estafa, isang kasong kriminal, pwede ninyong isampa laban sa iyong employer. Usapang Legal! Baka po nagkaroon ng inspection, yung surprise inspection or yung under yung visitation right, ng ating Department of Labor and Employment at nakita yung mga hindi magagandang record. By the way, kapag po ganito, maaring masampahan ng kasong estafa ang employer, hindi po dapat mag-alala ang empleyado dahil mismo ang SSS o ang Pag-ibig ang maari pong ang magsasampo po ng kaso at sila rin po ang bahala dito sa prosecution. Ayan. Usapang Legal! Pinaparesign ka ng company mo kahit regular employee ka for almost 2 years. Magkano ba ang makuha mong separation pay? Kasi sa kaso ko, napag-alaman namin is 1 month pay lang po. Depende po kasi sa pinaparesign ka. Bakit? Pinipilit ito ba ay forced resignation? Depende kasi may mga pagkakataon na may valid na rason para tanggalin ka dahil may kasalanan ka. In which case, kung bibigyan ka pa rin ng separation pay, swerte ka. Dahil kapag ka ganito, at ikaw talaga ay may kasalanan, hindi ka entitled sa separation pay. Usapang Legal! Okay, si Mami Mary, hindi ko na masasagot yung biglang, anyway, sagutin ko na din. Mami Mary, inquire ko lang po, ma'am, about sa biglang pag-suspend sa asawa ko, hindi po dumaan sa tamang process. Ano po ba ang suspension? Bilang parusa? Ito na po ba yung parusa sa kanyang kasalanan? Napatunayan na nagkasala siya sa mga pagdinig na ginawa ng HR? O ito ay bilang preventive suspension? Sa preventive suspension po, ibig pong sabihin, ito po ay, ang kaso ay hindi pa tapos,
iniimbestigahan lang. Kaya lang, kasi sinasailalim po sa preventive suspension ang isang empleyado na iniimbestigahan kung ang kanyang presensya sa workplace ay maaring magdulot ng panganib, no, sa employer o sa mga kasamahan or sa mga kasamahan nitong empleyado na ito sa trabaho. At pati na rin, no, yung imminent threat sa property ng employer. Usapang Legal! Take note lamang po, sa preventive suspension hanggang 30 days po lamang. Kapag napatunayan, no, na ito ay hindi totoo yung inaakusa sa kanya, dapat po ay mabayaran siya doon sa mga araw na hindi siya pinapasok. Pero kung kasalanan talaga yung pong period ng preventive suspension, ay hindi po dapat bayaran. Usapang Legal! Ngayon, ay dakuan na po natin yung ating wala pa po akong stinger dito, no? Doon sa word of the day. Pero ano po ba ang pinagkaiba ng reklusyon perpetua at life imprisonment? Kasi sinasabi, hinatulan ng pagkakulong ng reklusyon perpetua o life imprisonment, magkaiba po ang dalawa. Yun pong reklusyon perpetua, ito po yung parusa na isinasaad sa ating revised penal code. Marami po tayong batas na nagpaparusa sa mga aksyon o krimen, no? Gawain bilang krimen na yung iba nandun nakapaloob sa ating revised penal code. Ito yung mga rape, ito yung iba't ibang mga kaso, yan. Murder, homicide, marami pang iba. Pero may mga batas po tayo. Ito yung tinatawag na special penal laws. No, dati naman ay hindi ito pinagbabawal, pero ipinagbabawal na ng batas, no? Dahil sa enact na batas ng ating ng ating mga mambabatas, no? Say for example, yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of anong year ito, no? So ito pong Comprehensive Dangerous Drugs Act ay maituturing na special penal law. So yun pong life imprisonment. Yun po ang nakaprescribe na pinakamataas na parusa, no? Yun pong reklusyon perpetua at life imprisonment. Ito po yung pinakamatataas na mga parusa sa ilalim ng batas. Matapos naman po, no, na matanggal yung death penalty, no, bilang pinakamataas na parusa. Usapang Legal! Na ngayon, yun pong life imprisonment ay wala po itong specific na haba ng taon ng pagkakulong. Pero ito pong reklusyon perpetua ay tumatagal ng hanggang 40 taon at maaring bumaba ito. Meron po tayong good conduct time allowance, meron din po tayong halimbawa kapag ito ay nakakulong pending doon sa trial o kaya dahil hindi bailable ang offense. O kaya naman, bagaman at bailable ay hindi siya nakapag-bail, no? Ibig pong sabihin, yun po ay makikredit sa kanya, mababawas na po siya doon sa kanyang sentensya. Usapang Legal! Meron din pong, by the way, yun po yung tinatawag na preventive imprisonment. Meron din pong kakambal na accessory penalty sa reklusyon perpetua. Ano itong accessory penalty? Pwede pong civil interdiction, mawawalan ka ng karapatan ng parental authority, mawawalan ka ng karapatan to administer your properties. Kasama po yon. Kasama din yung tinatawag na perpetual disqualification from holding public office. No? So, ibig sabihin, ito po ay may mga kaakibat, may mga kakambal pa na mga parusa. Sa life imprisonment, wala pong ganitong parusa. Usapang Legal! Ibig sabihin, kulong o kaya mga multa, yun lamang po ang kakambal nitong life imprisonment. Dito po sa reklusyon perpetua, abay maraming mga kakambal na mga parusa ito. Usapang Legal! Okay, so ayan na po ang ating programa tonight. Magandang gabi sa iyo, Mel Aquino. Magandang gabi din sa iyo, Charo Abraham. At ang nanalo po sa ating DZRH Malakas Promo Question. Ang tanong, ano nga ba yung tanong natin? Nawawala ako eh. Itunuturing na blank ang empleyadong napilitang mag-resign dahil sa mga pagpapahirap, pangmamaliit at pang-iinsulto sa empleyado. Congratulations sa iyo! Siya ay... Okay, ang dami na pala nito. Okay,
Pasensya na kayo ha. Ang dami pala sumali, kaya lang hindi ko po makita. Ayan, ito. Ang daming sumali, pero syempre gusto, okay. Constructively dismissed. Congratulations sa iyo, Brian Aquino. Ipadala ng inyong GCash number at kung nasaan kayo, para matanggap ninyo ang inyong premyo. Ang tabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension. Nakasama ko po sa kabilang side, Billy Domingo at Norman Moraga. Ako naman po, Attorney Rina Seco, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo